Inyo ang Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat ngayong unang linggo ng taong 2025. Medyo bahagyo na kung saan ay walang kuryente. At nagpapasalamat tayo kahit pa nagkaroon tayo ng generator ngayon. Yung kaninang unang misa ay wala tayong generator pagaman doon may isang system tayo. Sabi nga natin may mga bagay na dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ganon din ho sa pagkahap natin ngayong 2025. Sabi nga po natin, ay may mga bagay na nakaabang sa atin. Depende na lamang sa ating pagtugon. Sabi nga, sabi nga ay matakot tayo, afraid of the unknown. Natatakot tayo sa kung hindi natin na uunawaan ang mga darating at hindi natin alam kung ano ang darating. Pero meron din ang isang mentalidad. Ano yung isang mentalidad? To explore the unknown. Siya sa ating natin ang mga bagay na hindi natin alam kung ano. Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. At ito yung panyaya na makita ko namin sa public kapal. Instead na tayo matakot na bagay ulit, ay tayo magkaroon ng lakas ng loob. Kaya nawa yung dakilang kapistahan na ito ng pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag na po natin ay Epiphania. Pagpakilala, pagpapakita, at pagpapahayag ng mananakot. Na kung tingnan po natin noong Kapaskuhan at bagong taon ay tumutukoy sa mga pastol, mga Hudyo. Ngayon naman ay sa tinatawag natin tatlong pantas o tatlong hari na hindi Hudyo. Hindi ito Hudyo. Ang tawag na ay pagano. Kaya kapag tinawag kayo ng iba natin mga kapatid, pagano, na ibang sekta, huwag kayo may intimidate kasi ang ibig sabihin ng pagano yun kung Hudyo at sinabing pagano, ang ibig sabihin hindi sila Hudyo. So, iba yung kanilang pananampalataya. Nagkataon na nung panahon na yun, ang mga Hudyo ay monotheist. Yung mga pagano ay mga polytheists. So, bahagi yun. Pero yun din naman ang tinigilala. Iba yung pananampalataya kapag yun ang ibig sabihin ng pagano. Itong tatlong bago na ito ay mga pagano na alay pinahayagan ng Kristo ay sinilang sa sagsakan. Yung ating bilet, wala kasi pastor dyan at wala rin clicking. Tayo na lang. Pero anong hamon ang aking sabigang pansin para po sa banal na pagliliwang na ito? Tatlo. Una, katulad ng ipinahayag ng tatlong pantas na ipinapahayag natin, hinahanap nila nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Sa taong ito 2025, ano hinahanap nila? Yumaman, magkaasawa, magka-boyfriend, magka-girlfriend,
magkaanak, maging buo yung pamilya, magkatrabaho. Marami siguro kayong hinahanap ngayong taon na ito, 2025. Pero huwag natin kalimutan natin, isama natin si Jesus. No? Sana maging maliwanag nawa ng kung saan yan. Natagpuan na natin si Jesus. No? Kaya tanong mo yung natagpuan niyo naman si Jesus. No? Natagpuan na natin. Nagsabi na natin yan. Kasi may mga nagtatanong, may ibang sekta. Natagpuan niyo naman si Jesus. Anong sabi ng iba? Nakakatagpo mo na si Jesus. At hindi ko iniiwanan si Jesus. Kahapon, mayroon tayong mga first communicants. Bahagi yun, binigyan natin na hindi na pagkilala natin. Tinatanggap natin si Jesus. Tinatanggap natin si Jesus. Hindi lamang sa espiritu, ngunit katawan at dugo. At tinatanggap natin yun every Sunday. Dala-dala natin sa Jesus. Kaya mahali yun, maaaring ang taong 2025 at katulad ng mga bagong taon na pinagdaanan natin, hindi natin alam. Kung ano yung darating, may COVID ba yan, may pandemya ba yan, may lindol ba yan, may puputong ba ang bangkan, magkakagyera ba? Hindi natin hawak yun. Ano yung pwede natin hawakan? Ang nais na ipinakita sa atin ng Lumi Kapal at ang tatlong mako na yun. Ano yun? Huwag niyong kalimutan na kasama natin sa Jesus. Yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. Ang Diyos na sumasaan. Kaya, ito nawa yung magiging pamantayan natin ng ating pagkilos at nawa pagpaalala sa atin na nawa sa ating paglalakbay sa taong na ito ay ipinapahayag na sa ating Jesus na rin. Kasama mo. Kailan, huwag natin iwanan. Hindi tayo iwanan na Jesus, tayo nang iiwan. Pangalawa, bahagi na makita natin na nakita ng tatlong mago na ito ang tala. Hindi lang po yung tala na naging gabay nila, ngunit yung pinakamalaking tala. Kaya nga tayo ay ang ating sign ng Pasko ay star. Si Jesus yung star. Siya yung liwanag. Kaya nga ito yung ating Paschal Candle. Pagpapaliwa, pagpapahayag ng ating pagkilala ng liwanag na walang iba kundi sa Jesus. Na may patuloy tayong liwanagan. At nung nakita noong tatlong mako, ano ginawa nila? Sinambad nila si Jesus. At pagkatapos nilang sambahin si Jesus, sila'y naghandog ng kanilang mga anak. Ginto, mira, at incense. So, bakit kinangalan niya? Yun ang meron sila. Kasi na makita ko natin, yung tunay na pagsamba ay dapat tumandong sa paghahandog. Kinakailangan natin ng paghahandog. Anong handog natin? At nawa, huwag natin kalimutan natin. Pero pag dinay-dinayan muna natin yung paghahandog, ano yung pwede natin yan doon? Panalangin. Pakagisa natin kay Jesus. Bahagi yun. Instead na magreklamo kayo na magreklamo, magdasal kayo. No? Walang kuryente, magdasal kayo. Malakas ang hangin, magdasal kayo. Wala tayong magagawa, no? Kahit na walang kuryente. Kaysa sa tayo magreklamo, ipanalangin natin yung ating natin sa Diyos. Bahagi yun. Yung ating mga mabubuting halimbawa, bahagi yun ng pagkilos natin sa daigdig na ito, ay yung ating galing
ialay natin sa Diyos. Bahagi yun. Kung minsan ay tayo ay mahilig magyabang, pinagyayabang natin yung ating mga achievement. Sana rin, ialay din natin sa Diyos. Bahagi yun. At naging sila natin, hahantaw ito sa atin, paglilingkod. Maging bahagi yun. At tayo maglingkod sa bawat isa. Kaya kung minsan sinasabi natin, ba't hindi lumalago ang ating bayan? Bakit ang pangil ay naiiwan? Baka nga siguro hindi tayo nakapag-ahantol. Pinakailangan natin mag-intog yung sabi ko nga, ano ba yung ambag natin sa paglago ng ating gobyerno, ng ating simbahan, at ng ating barangay. May ambag pa tayo. Kaya baka siguro hindi lumalago, hindi tayo nag-aambag. Alam niyo, magandaan ng yung tinatawag natin na networking. Hindi yung networking na scam, ha? Ibig sabihin ng networking yan eh. Yung pagsasama-sama ng lahat ng pagkilos natin. Kasi yung unad ng isang bayan, hindi gawa ng isang tao. Ngunit dali, yung unad ng isang bayan, kasi yung sama-sama paglago ng bawat na kabilang doon sa bayan. No? Yung sabi nga po natin, pagsasaka, business, yung mga lupain, yung ating mga itinitinda, lahat yan, kabilang lahat yan. No one has the monopoly of wealth, and no one also has the monopoly of progress. Bahagi na huwag natin kalimutan. Kaya sabi natin, tayo ay maghahandog, tayo lahat ay maghahandog. Pero ang lahat ng paghahandog na ito, sabi nga natin, yung pagsama natin, dapat tumantong sa paghahandog. Bakit? It's not because nire-require tayo ng Diyos. Hindi yun. Ngunit bakit nagandong yung tatlong umago? Kasi nga, maliwanag sa kanila na ito yung handog na alin. Ito yung pinakadakilang handog. Pakikiisa nila sa paghahandog nito. Na Jesus. Ang dakilang handog. Ang kordero ng Diyos. Ang handog ng Diyos sa tao. Sa pagiging isang katulad ng tao para alin. Iligtas tayo sa ating kasalanan. So yung ating mga inihandog, hindi para tayo ay maghandog. Ngunit alin, nakikiisa natin kay Jesus na nagiging na naghandog ng kanyang sarili sa atin. Sana huwag natin kalimutan yung paghahandog natin na hindi requirement. Yun ay isang pagkilala na alin. Nakita ko yung alin, yung paghahandog na Jesus. Biro mo ito, Diyos ito. Inihandog niya kanyang sarili. Tayo pa rin umandong sa kalatayuan na yun? O baka nandun pa rin tayo doon sa darating na kaya po kami sa iba, hindi naghahandog. Bakit? Kasi ang pakiramdam nila sa kanilang sarili, wala sila. They have nothing to offer. Kaya hindi sila makapagandog. Look for something that you can offer. Meron yan, hindi madamot ang Diyos, binigyan ka niyan, ibahagi mo sa iba. Pangatlo, ang panyaya na ipinahayag na kung saan ay alin, may mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. No? At sana po sa Tawag 2025, ano ang mensahe ng Diyos sa iyo? Bahagi ko yun. Personally, no? Hindi sa pangkahalatan. Kinakausap pa kayo ng Diyos. Yung tatlong mago, saan sila kinausap ng Diyos? Sa panangin. No? Saan ka pwede kausapin ng Diyos? Marami yun. Pwede sa pamagitan ng tatay at nanay mo, sa pamagitan ng guru mo, sa pamagitan ng kabarkada mo, maaaring sa pamagitan ng anak mo, o maaaring sa pamagitan ng banal na kasulatan, maaaring din siguro sa dokumento ng simbahan.
Pero surely, may mensahe sa iyo ng Diyos. Ano ang mensahe sa iyo ng Diyos? Pakinggan mo yung mensahe ng Diyos. Father, wala naman sinasabi sa akin ng Diyos. Baka hindi ka nakikinig. Baka ingay-ingay mo. No? Kaya hindi mo naiintindihan kung anong sinasabi sa iyo ng Diyos. Hindi pwedeng walang mensahe sa iyo ng Diyos. May sinasabi sa iyo ng Diyos. Kasi nangis siyang tayo ay kabayan sa ating pagkiro sa daigdig na ito. Kung talagang nakapagpo natin siya na sumamba tayo sa Kanya at nakapagandog tayo ng ating sarili sa Kanya. Hindi pwedeng wala siyang mensahe sa atin. Alamin natin yung mensahe ng Diyos sa atin. And follow the instruction. Sumunod tayo sa Kanyang pinag-uutos. Sabi na natin, kapag sinabi natin follow the instruction, para NCE, lahat naman siguro tayo tumanggap na yun. Iba na yung tawag na yun, hindi na NCE. Pag sinabing follow the instruction, ibig sabihin, feel yung bawat bilog, yung circle. Lagyan mo ng dot yung circle. So, yun ang gagawin mo. Maaaring sa tingin mo, yung sagot ay letter C. Pero hindi mo pinili yung loob ng circle. Ano ginawa mo? Binilugan mo yung circle. Tama yung sagot mo. That hindi counted yun na tama. Bakit? You do not follow instruction. So mahal mo ang Diyos kapag may mensahe sa atin. Ay pinagagawa. Sundin natin yung kanyang pinagagawa. Itong tatlong ito. Bahagi yun ng pagkilos natin para po sa biyaya na ito ng pagpapakita ng ating Panginoon Kristo. Nawaway matutunan natin ang kanyang hamon sa pagkilos natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Nanawa ay katulad ng tatlong hari ay makita natin muna, wag natin kalimutan kasama natin si Jesus. Pangalawa, magandong tayo. Sumamba tayo at magandong sa Kanya. Pangatlo, may mensahe siya na binibigay sa atin na maging pamantayan natin para sa taong ito, 2025. Pakinggan natin at sundin ito.